Good morning, ka-coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Hoy, nabalitaan nyo na ba? Grabe si Jingo Estrada, no? Talagang binibira itong si General Torre. Talagang tinututulan niya itong pagkakatalaga ni Pangulong Bongbong Marcos, ang presidente na nagtalaga dyan kay General Torre. Yes, hindi siya yung number 2 sa Philippine National Police. Marami siyang naungusan. Pero again, tandaan natin discretion po yan ng presidente. Trust and confidence po ang pinag-uusapan dito. Ibig sabihin, kaya nilagay si General Torre bilang hepe ng Philippine National Police dahil nagtitiwala sa kanya ang presidente. Ano itong gusto ni Jinggoy mangyari? Kasi arugante daw itong si Torre. Ano gusto mo, sir? Pangunahan mo yung presidente? Yung gusto mo na malagay bilang PNP chief, yun ang gagawin ng presidente? Mag-presidente ka muna. Di ba? Kung sino yung itinalaga ng presidente, pinagkakatiwalaan niya yan. At wala tayong magagawa dyan. Presidente yan eh. Siya ang may kapangyarihan. Kasi, negative yung reaction dito ni Jingoy Estrada. Arugante daw itong si Torre. Nasa headline ng Manila Bulletin. Kung hindi nyo pa nakikita, no? Not a good choice, says Estrada on arrogant Torre's appointment as Philippine National Police. Mukhang may hindi nagustuhan si Jingoy Estrada. Dahil ba porsigido o naging porsigido itong si General Torre para maaresto si Kibuloy? Hindi niya nagustuhan yan? Dahil ba naging porsigido si General Torre para madala si Digong sa The Hague, sa International Criminal Court? Kaya hindi gusto ni Jingoy Estrada? Dahil ba yung style ng pag-i-implement ng batas si General Torre ay para kay Jingoy Estrada ay arugante? Hindi Ako ang tingin ko dun nagpapatupad lang ng batas itong si General Torre at hindi siya nagpapakontrol. Kasi kung nagpapakontrol siya, sana tinigil niya na yung paghahanap niya kay Kibuloy. Kasi sinasabi ni Bongo, sinasabi ni Bato na itigil niyo na yan. Wala dyan si Kibuloy. Kung naniwala si General Torre dyan, nakakulong ba si Kibuloy ngayon? Kung nagpasindak, that's the term. Kung nagpasindak si General Torre kay Digong, na dating presidente, hindi madadala sa The Hague itong si Digong. Tapos arugante pa pala ngayon si General Torre. Hindi natin alam kung sino o kung kanino pumapabor itong si Jingoy Estrada. Kung pabor ba siya sa mga Duterte o pabor ba siya kay Kibuloy, supporter ba siya ni Kibuloy o ni Digong. Pero ang malinaw na malinaw dito, ayaw niya kay General Torre. Anong maling ginawa ni General Torre? May nakita ka bang maling ginawa niya? Major na ginawa niya? Ako parang wala. Even si DILG Secretary Remulla, proud dito kay General Torre. Maganda yung qualifications. Maganda yung credentials, maganda yung accomplishment. And even yung mga netizens, tuwang-tuwa sa pagkaka-appoint ni General Torre, may mga ilang-ilan na ayaw lang. Isa na dyan si Jingoy Estrada. Basahin natin yung nasa balitang ito. Senator Jingoy Estrada on Saturday, May 31, expresses disappointment. Wow, disappointed ako over the appointment of Police Major General Nicolas Torre III as the new chief of the Philippine National Police, as he called the incoming top cop arrogant and at the same time questioned his qualifications for the role. Si Jingoy kasi tradisyonal. Sige, paliwanag natin. Usually kasi sa PNP, seniority yung batayan dyan, ka-coffee. Ako, ever since, hindi ako masyadong pabor sa seniority. Pero by practice, hindi pa sinasabi na bawal ka mag-appoint ng hindi ka dapat number 2 ka, dapat ikaw yung susunod dun sa ladder. Wala namang sinasabing batas. Wala nagsasabing ganyang batas. Di ba? Traditionally, kasi nagiging practice dyan, seniority. Kung sino yung mas pinaka-senior, siya yung susunod na posisyon. Pero ang tanong natin dyan, kaya tumututol ako sa seniority, paano kung hindi siya qualified? Di ba? Sa trabaho lang the example ko ito di sana yung pinakamatanda na, ang ilagay nyo dyan kahit hindi siya qualified. Kasi yun yung basis ninyo, seniority, pinakamatagal sa serbisyo. Paano kung wala siyang management skills? Paano kung hindi siya nagdi-deliver? Hindi siya nagpa-function ng maayos dahil matanda na siya sa serbisyo, siya ang ilalagay mo bilang hepe o head of agency? Hindi lang sa PNP nag-a-apply yan sa iba't ibang ahensya. Porket ba siya pinakamatanda dyan? Ang pinupunto dito ni Jingoy Estrada, kine-question niya yung qualifications ni General Torre. In short, hindi ka bagay dyan. Yan ang sinasabi niya. Hindi ka qualified dyan sa posisyon na yan. Bakit? Bakit hindi siya qualified? Sige. Wala naman siyang binigay dyan. Bakit hindi siya qualified? Dahil ba Major General lang siya? At dapat Lieutenant General or kung sino man po dapat yung number 2 yung ilagay dyan? Anong batas yun? Bakit si Bato?
Si Bato, hindi naman siya yung number 2 police nung naging hepe siya ng Philippine National Police. Pinagkatiwalaan siya ni Digong. The same way na nangyayari ngayon kay General Torre. Pinagkakatiwalaan siya ni PBBM, kaya siya itinalaga bilang hepe ng Philippine National Police. Ano kine-question mo dyan? For me, sabi ni Jinggoy ha, kung ako ang tatanungin, that's not a good choice. Ngayon lang tayo magkakaroon ng napaka-arroganting chief PNP. Galit na galit talaga si Jinggoy Estrada dito. Laki ng galit nito kay PNP chief General Torre. Bakit? Anong ginawa sa kanya? Nasaktan ba siya sa pagkaka-aresto kay Kibuloy? Nasaktan ba siya sa pagkaka-aresto kay Digong? Estrada said in an interview on DWIZ as he criticized what he described as Torres' demeanor and conduct. Di ko alam kung anong reaction dito ni General Torre, pero usually hindi man pumapatol yan eh. Hindi ka papatulan yan eh. Pansinin niyo yung character ni General Torre sa investigasyon sa Senado. Di ba? Kasi nag-conduct sila ng investigation dyan eh, patungkol sa pagkaka-aresto kay Digong eh. Factual siya. O sige, nilait-lait na nga siya eh. Ano-ano, tinawag na siyang diwata. Binastos na siya dahil nagpapatupad lang siya ng batas. And matapang. O sige, kung sa tingin ninyo mali yung ginawa ko sa pag-aresto kay Kibuloy, then file a case against me. File a case against us. Yun nga ginawa. Kinasuhan nila. O ano nangyari? Na-dismiss yung kaso. Ibig sabihin, tama lang yung ginagawa nila. Kaso, arrogante daw yan. Yung ganyang style arrogante, sabi ni Jinggoy Estrada. Naisip ko tuloy, di ba may video si Jinggoy Estrada sa parking space? Natatandaan niyo yan? Nagalit na galit siya doon. Sinong arrogante doon? Parang siyang arrogante doon ah. Natatandaan niyo yung video na yan? Mamaya hanapin ko yung video na yan. Yung parang mayroon siyang ka-argue na isang babae sa isang parking space. Parking space. Parang yun ang arrogante ah. Estrada openly questioned Torres' achievements, rhetorically asking if his record included the arrest of Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy and former President Rodrigo Duterte. Ano naman kung kasama yan? At magandang accomplishment yan. Kung negative ang tingin ninyo sa accomplishment na yan, ako tinitingnan ko yan bilang positibong accomplishment. Kasi sinong police officer, sinong police officer ang kayang banggain ng isang trillionaire gaya ni Kibuloy? May pressure coming from the Senate na itigil yung pag-aresto kay Kibuloy. May pressure from the members of the Kingdom of Jesus Christ. Hinarangan, nagkaroon ng human barricade. Sinong mataas na opisyal ang kayang gawin yan? Si General Torre lang nakagawa niyan. Of course, sa tulong ng kanyang principals. That time, si Secretary Ben Harabalos ng DILG. Of course, si PBBM din na sinasabi nilang weak. Now, sino? Sige, pangalanan ninyo. Ang police officer na kaya yung ginawa ni General Torre dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Dyan sa Kingdom ni Kibuloy. Sino nakagawa niyan? Sino yung kayang banggain ang dating presidente? Sige, sa tingin ninyo, meron bang police officer na kayang tumbasan o kayang pantayan yung tapang ni General Torre na harapin ang dating presidente na si Digong? Si Digong ay very powerful. Very strong ang statement. Very strong ang influence. Pero nagawa ni General Torre, ako police lang. Diba, ikaw dati kang presidente pero hindi ako bibigay sa'yo. Sige, may official ba na kayang gawin yung ginawa ni General Torre? Arrogante yan, sabi ni Jinggoy Estrada. Arrogante yung ganyang ugali ni Torre. Ask if he thought this earned Torre the top PNP post or if it was a reward of sort for what he has done. Estrada said, your guess is as good as mine. Ano? Sige, kung reward yan, ano? Di maganda. Sige, kung tingin ninyo, reward yan sa ginawa ni General Torre dahil magandang accomplishment yan. Dahil tulad yan na sinasabi ko sa inyo, walang police officer na kayang gawin o nagawa na ang ginawa ni General Torre. Ano yan kung reward yan? Diba? The senator was also asked what he expects from Torres' leadership. I do not know. O sige, wala siyang alam. Okay, naintindihan natin yan. That remains to be seen. If he will continue his arrogant ways in governing the police force, I don't know what will happen, he replied. So negative talaga siya dyan. Ayaw niya talaga yung ginagawa dyan ni General Torre. Hindi niya nagugustuhan yan. When asked what message he would give Torre if given the opportunity, Estrada said, hinay-hinay lang, wag masyadong mayabang. Grabe talaga ang galit dito ni Jinggoy Estrada. Take it easy, don't be too arrogant. Porket hindi mo nagustuhan yung ginawa ng opisyal, arrogante na siya. Yan ang common mistake sa mga Pilipino eh. Estrada frowned over the declining public trust in the Philippine National Police. Ito yung problematic sa sinasabi ni Jinggoy Estrada. Pababa daw po yung public trust, pababa daw po yung tiwala ng taong bayan sa Philippine National Police. So paano naging kasalanan ni General Torre yan?
Siya ba ang hepe ng Philippine National Police? Di ba? Factor yung administrasyon ni Digong kung bakit bumaba yung tiwala ng publiko sa Philippine National Police dahil dyan sa tukhang. Tapos ngayon, na parang ang sisi ngayon, si General Torre ang sisisihin. Kaya mababa ang tiwala ng taong bayan sa Philippine National Police dahil na talaga dyan si PNP Chief General Torre. Di ba? Ang dahilan kung bakit mababa ang tiwala ng publiko dahil dyan sa tukhang. Imagine ninyo, sa 6 na taon na administrasyon ni Digong, maraming naitutumba. Di ba? Naitutumba. Pulis mismo. O nanlaban, pinapalabas sila na nanlaban. Mababa talaga yung public trust. Pero ang labas ngayon, parang kasalanan ngayon ni General Torre, bakit mababa ang tiwala ng publiko sa pulis? E paano kung mapaganda ni General Torre yung imahe na yan? O di ba? Kasi arrogante si General Torre. Talaga naman walang magagawa si Jinggoy Estrada dyan. Hindi naman siya presidente. Ang presidente ang magdidetermine kung sino yung pinagkakatiwalaan niya na itatalaga niya bilang hepe ng kanyang Philippine National Police. Wala tayong magagawa dyan. Kung gusto ni Jinggoy Estrada na may bigyan siya ng free hand, mapili niya talaga kung sino yung gusto niyang italaga, malamang sa malamang may gusto siyang ilagay dyan sa pwesto E di magpresidente siya. Pag naging presidente na siya, naihalal na siya ng taong bayan, naihalal na siya ng publiko, ayan, may karapatan na siya. Ilagay niya na kung sino yung gusto niyang ilagay. Pero as of the moment, sa pag-check natin last time, as of now, si PBBM pa rin po ang presidente. At siya ang may karapatan pumili kung sino yung kanyang itatalagang opisyal ng kanyang gobyerno. Wala tayong magagawa dyan. Yung may mga gusto, magpresidente muna kayo. Di ba? Baka hindi nyo nagugustuhan dahil tinatamaan yung ego ninyo. Ayan, tawagin din yung arrogante. Ay, nako, talaga, oo. Sige, komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section. Baka may mga nais po kayong sabihin, no? Yung mga nasa Facebook, pasuhin na lang ka-coffee, please. Like and follow. Mga nasa YouTube, click lang po na subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. I'll see you ka-coffee in my next video. Natatawa ko dito kay Jinggoy Estrada, no? Talaga nga naman, bumibida-bida na naman ito. Maraming salamat po sa mga sumama. Kita-kits tayo ka-coffee sa susunod na videos. Paalam po sa inyo. Bye-bye.